Hello sa'yo, hello sa kanya, hello sa inyong lahat. So for today's vlog, hindi mawawala ang luto serye, syempre naman. Good morning! Bago ako magluluto-lutuan ay syempre mag-almusal muna kami. Simpleng almusal, corned beef, tapos meron ako ditong chicken longganisa. At dahil nga weekdays ngayon, 5 a.m. pala, meron na kaming pang-almusal. At si Bunso ay nagising na rin pagkagising ng mga kuya niya. At sa nakasanayan nga niya, pagkagising niya sa umaga ay naghanap siya ng almusal. Pero this time, ayaw niya magpasubo sa akin dahil gusto niya sumabay sa almusal ng kuya niya. At talagang required na sa plato pa ng kuya niya siya sasabay kakain. Mabilisan nga lang almusal nila kuya kasi papasok na kaagad sila. 5:30 a.m. kasi umalis na sila ng bahay at 6 a.m. nga ang kanilang pasok sa school. Pero dahil sa init nga ng panahon ay 3 hours na lang sila ngayon sa school. At ito na nga, mag-umpisa na ako magluluto-lutuan na naman ngayong araw. Ang ulam ko nga ngayon ay hahanda sa aking mga itlogan ay dilis, tortang dilis. Itong dilis nga na ito ay tulog pa ako, pumasok sa kwarto to, chos. Pagkapasok na lang ng 5:30 a.m. ay natutulog ako minsan 1 hour to 2 hours bago ako gumising ng tuluyan ng mga 8 a.m. Hindi naman ako madalas bumili talaga ng dilis at hindi rin ako madalas magluto nitong dilis. Kasi yung pinsan ko, bumibili lang siya nitong dilis kapag gusto niya maghilawin. So ano nga ba ang dahilan bakit may dilis ako ngayon dito at ito ang aking iluluto ngayon? Kasi nga po, itong dilis na ito natutulog pa ako, ginising ako nito para utangin ko daw siya at iulam ko ng tanghalian. Chas. Yun. Pag itong dilis na to kinakain ko na at hindi ko nabayaran, kasalanan talaga to nung nagtitinda, chas. So kung nanonood yan si kuya, maraming salamat. Pinautang mo ako kaya may ulam ako ng pananghalian. So tama na nga, masyado nang mainit dito sa labas at nainit na rin tong kawali ko. Kaya yan, pagkapainit ko nga, inaglagay na ako ng mantika para iinit na to. At oo nga pala, tinimplahan ko muna to syempre bago ko siya itorta, no? Bago mabuo yung torta, ay tinimplahan ko muna siya nilagyan ko muna siya ng harina, itlog, tapos konting cornstarch, tapos naglagay din ako ng salt and pepper at saka paprika para maganda ang kulay. O tingnan naman yung kulay niya, nag-mink-mink. Habang niluluto ko nga to, si firstborn ay lumapit sa akin dahil sabi niya ang bango daw. Umabot daw sa kwarto ang amoy ng niluluto ko. Kaya nagtanong siya kung ano ang niluluto ko. At sinabi ko nga na isda, kaya ayan, tuwang-tuwa na naman siya dahil isda nga ang ulam. Mahilig kasi talaga sila sa isdang ulam. Sa pilitan pa talaga bago sila makakain ng chicken o kaya ng pork. Kung ang ibang bata mahilig sa fried chicken, ang mga anak ko naman, breading lang ng fried chicken ang kinakain nila kahit ang balat hindi nila kinakain. Samantalang ako natatakam na talaga ako dito kasi tingnan mo naman ang kulay pa lang. Kulay pa lang ng tortang dilis ko ay talagang napakasarap na. So alam na habang nagluluto nga ako dyan ay hindi ko talaga napigilang magpapak. Ang sarap niyang papakin, malutong na malutong tapos napakalasa. Crispy at malinamnam. Tapos imagine mo kumakain ka ng mainit na kanin ang kasama nito. Tapos isasaw-saw mo sa gantong sausawan. Napakasarap talaga. Sarap ng utang, chas. Pero huwi, nabayaran ko na yan bago ko pa na-post ng video na to, no? Pagdating ng hapon nga ay lumabas na muna kami kasama to aming tatlong itlogan para magpagupit kasi mahaba naman ang mga buhok nila. Dito talaga sa part na to medyo magastos talaga ang anak na lalaki kasi halos buwan-buwan nagpapagupit at syempre at tatlo sila, apat pala. Tapos dadagdag pa si Papa Bill, 5 silang nagpapagupit buwan-buwan yon. Gustuhin ko muna makatipid at bumili lang sariling razor kaya lang hindi naman ako manggugupit talaga kaya hindi ko na lang trinay dahil baka mamaya magka-problema pa. Nga pala pagkarating namin dito sa suki naming barbershop ay medyo mahaba nga ang pila kaya pumila na muna kami at habang nakapila nga si Papa B ay lumabas yung tatlo para kumain ng siomay. At tuwang-tuwa sila sa pagkain na ng siomay ngayon lang kasi sila nakakain. At bumalik naman kaagad kami pagkatapos nilang kumain ng siomay. Tapos ito na nga, naunang sinalang kanina ang mga kuya. Tapos itong si Kulot ay gusto niya talaga huli daw siya. Ang kulit pa nga ng reaction niya dyan kasi naalala naman daw niya kasi na manginginig na naman daw yung ulo niya. Kasi nagbabibrate nga yung razor kaya nakikiliti siya. Kaya nag-umpisa na naman siyang tumawa-tawa. Kawawa naman talaga yung mga nakasunod sa pila namin dahil apat nga sila bago magupitan yung kasunod na nakapila. Sorry po! So ayun, pagkatapos ng magupitan ni Kulot ay sumunod naman si Papa B. At nung si Papa B na ngayon ginupitan, isabi ko mamamalengke muna ako. Dahil ang request nga niya ay magluto daw ulit ako nung niluto ko ng tanghali. Dahil nabitin nga siya at kaunti na lang ang naabutan niya. At si Papa B talaga mas gusto niyang kumain ngayon ng kung hindi chicken, fish o kaya gulay. Kasi medyo mainit nga ang panahon ngayon kaya umiiwas siya sa mga nagtitrigger na magpapataas ng high blood niya. Mga pagkain na nagpapataas ng BP niya. Katulad nitong maingay na manok dito habang nag-voice over ako, tumataas talaga ang BP ko dito kaya alam niyo na sa susunod ito na ang content ko, chas.
So ayun nga, ang binili ko nga lang ngayon dito sa palengke ay torsilyo siya na medyo maliliit. Namili talaga ako ng medyo maliliit para nga maitorta dahil nabitin nga daw si Papa B dun sa tortang isda na ulam namin kanina. At itong torsilyos nga pala ay paboritong isda to ni Papa B. Ang paborito ng isda talaga kung hindi torsilyos yung dalagang bukid. At kapag naman yung isda ay ganito lang yung size, ganito lang siya kaliliit, masarap talaga to na may breading mix. Syempre, timplahan na rin natin ng itlog, paminta, asin, at saka syempre ng paprika para mas maganda din ang kulay. Mix na flour and cornstarch pala ang gamit ko dyan pero para medyo malutong-lutong din. Pagkatapos ay nagpainit lang ako ng mantika at naglagay na rin ako sa kawali ng iilang peraso para ma-check kung talagang hindi na dumidikit. Pero itong kawali na to ay kapag mainit na mainit ay hindi talaga dumidikit ang pinipirito dito. At ito naman nga ang ginawa kong sausawan para dito sa aking breaded tortillas for dinner. Ayan, ready na, napakasarap ng sausawan na 'to. Siyempre hindi rin basta-basta 'tong ating sausawan dahil may kasama na rin siyang pang-detox. So ito ang pinagsamang pipino, kamatis, sibuyas, tapos ang panimpla ay seasoned soy sauce, water, konting vinegar, tapos meron din akong kalamansi, naglagay na rin ako diyan. Tapos may sugar para manamis-namis. So alam na mapaparami na naman ang kain ngayon ni Papa B dahil paborito nitong isda na 'to. So ayun lang, salamat sa panonood. Kain tayo, bukas ulit!